In recap, ay basa, I am restored. So, do you understand your restoration? Ha? Naunawaan niyo po ba yung restoration? So, mabilis lang. Sige, Isaiah 46:10, sabi niya, ayan, I make known the end from the beginning and the ancient times. What is still to come, I say, my purpose will stand and I will do all that I please. Sabi ng Lord, I make known the end from the beginning. So, lahat ng bagay na ng katapusan, nag-umpisa po yan doon sa, malalaman niya kung ano ang dahilan ng mga bagay ng katapusan dahil sa simula. Amen po ba? So, itinakda na niya lahat ng bagay mula simula hanggang katapusan. Kaya sabi niya sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Hello? Ano man yung kaganapan sa buhay natin ngayon, alam na ng Diyos. Okay? For I know the plans. Alam niya kung mga plano niya sa atin. I have for you plans to prosper you and not to harm you. Okay? Ano pong nangyari? Lumakad tayo sa daang tapos na. Yan po dapat ang nilalakaran natin. Yung daang tapos na. Sabi ko nga po, lagi kong inihalintulad na ako ay isang civil engineer. Bago ko gumawa ng isang bahay, dapat po lahat yon ay nagawa ko na sa simula. May plano na po ako. Gets nyo? May plano na po. Naiguhit ko na lahat yon. Na-compute ko na lahat yon. Kaya alam ko kung ilang bakal ang gagamitin, anong strength ng simento ang gagawin ko, anong disenyo, nandoon lahat. Kaya sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you. Amen po ba? From the very start, God already knows the plans to each and every one of us. Hello? Ngayon, anong dapat natin gawin? Lakaran natin yung plano. Sa implementation, hindi ka basta-basta gagawa nang wala kang hawak na plano. Hello? Nauunawaan niyo po ba, mga kapatid? Without having a plan, mga kapatid, magulo. Maniwala po kayo. Di ba, architect? Lahat yan, nakatingin ka doon. Bago ka pupunta sa site, pinag-aaralan mo yung plano. Ganito ang size na ilalagay natin. Pupunta ka doon, bibigyan mo ng instruction yung foreman. Okay? At titignan mo kung yung anilyo nila ay tama. Tinitingnan mo yan, yung lalim ng hukay mo. Dahil importante po yung foundation. Kasi kung hindi sinunod yung foundation, mga kapatid, hindi sinunod yung computation mo, it will ruin your construction. Amen. Ganun ang nangyayari sa atin ngayon. Kapag hindi mo alam kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo, magulo. Lahat po tayo naging biktima ng kaguluhan yan. Akala natin tama ang mga kilos at gawa natin. Kasi may pakiramdam tayo, feeling ko okay ito sa akin eh. Hindi pwedeng makukuha ito sa feelings. Hindi pwede itong makuha sa isip-isip lang natin. There is a process. There is a plumb line that we need to follow. Yun po yung pinapalakad sa atin. Next, sabi niya, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over the earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth. Ang sabi niya po rito, let us make man. Bakit po kailangan ng tao? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi po yan isinilang ng walang dahilan. Okay, balik tayo sa pagiging engineer ko. Ano po? Okay, tingnan natin. Nung nakagawa ko ng plano, paano ko ngayon itatayo yan? Mag-isa ako. Hello? I need to hire a skilled person to finish the project. So I need to hire a foreman. I need to hire a steelman. I need to hire a carpenter, a painter, electrician. Lahat yun.
May kanya-kanya kang area ng responsibility na ipapagawa sa kanila. Anong purpose? Para mabuo yung iyong plano. Amen. Para mabuo ang plano ng Diyos, kailangan niyang gumawa ng tao. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ka ng Diyos. Amen. Ngayon, yung taong isinilang niya, taong ginawa niya, hindi siya gagawa ng sarili niya. Naunawa po ba natin? Ang gagawin mo ay yung pinagagawa niya sa'yo dahil siya ang nakakaalam ng kanyang plano. Hindi kanya isinilang na sasabihin mo, buhay ko to. Ito ang maganda para sa akin. Hindi po ganon. Isinilang kanya para sa kanya. Nauunawaan po ba natin? Okay, next. Sige. Ano nangyari? So God has given us dominion, authority. Sabi ko nga sa inyo kanina, meron pong every area. Yung foreign man may dominion. May authority siya. Ang still man may authority siya. Doon sa area of responsibility niya. Gets nyo? Hindi pwedeng pakialaman ng karpintero ang trabaho ng still man. Amen. May kanya-kanyang territory. May kanya-kanyang dominion ibinigay ang Diyos sa bawat isa. Amen po ba? Alright, next. Sige, medyo ano na tayo yan. Yan. This is supposed to be the function of man He created. Okay, next. Ano daw nangyari? So, nagkasala ang tao sa Diyos na lumalang sa Kanya. Anong nangyari sa function niya? Nag-malfunction. Okay? Nilalang niya ang tao para sana gawin kung ano ang plano niya. Ang problema, nag-malfunction. Pag sinabi mong malfunction, hindi mo sinunod kung ano ang plano ng Diyos. Amen. And we are all guilty of that. That is why man separated from God. Pag sinabi mong sin, ang sin, mga kapatid, separates you from God. Did you get it? Ano uli ang kasalanan? Hiniwalay ka na sa Diyos. Napahiwalay ka sa Diyos. Imbes na ito nilalakaran mo, ito ang ginawa mo. So, sin. Amen. Maliwanag po ba? Nakakasunod po ba ang lahat? Can you say amen? Alright. So, ang tao ay nagkasala, napahiwalay sa Diyos. Lumakad siya, saan ngayon papunta? Kamatayan. Pag sinabing kamatayan, you are separated from God. Kasi ang Diyos, ang dulo ng kanyang plano ay buhay na walang hanggan. Pero dahil sinuway mo siya, dinala ka niya ngayon sa kamatayan. Kaya ang tao, inilagay at ipinaloob niya saan? Sa oras. Kaya ang tao nagkaroon ng limitation. May oras na lang po tayo para mabuhay. Amen. And that is also the part of God's grace. Binigyan niya tayo ng sapat na oras para po tayo ay manumbalik, magsisi sa ating mga kasalanan. Ano yung kasalanan mo? Napahiwalay ka sa Diyos. Para mawala ang kasalanan mo, ano kailangan mong gawin? Manumbalik ka sa Diyos. Amen! Uy! Paano ka manunumbalik? Hindi ka pwedeng bumalik sa Diyos ng gusto mo lang. Kailangan may bagbayad. So ano ang ginawa ng Diyos? Ibinigay si Jesus Christ. Yan. Yung dinadaanan mo, hinarangan ni Jesus para hindi ka tumuloy. Amen! Kaya ka nagpupuri ngayon. Kaya ka nagtataas ng kamay, kaya ka pumapalakpak. Dahil yung lalakaran mo, pupunta ka dapat dito. Pero dahil sa Kanya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hello! Do you appreciate what God has done to you? O ngayon, ganito. Ano ang role ni Jesus? Para ikaw ay iligtas,
para ikaw ay tubusin. At itong pinakamahalaga sa lahat na hindi nauunawaan ng mga maraming Kristiyano. Ano yon? Yung pangatlo, ikaw ay kanyang ni-restore. Amen. Ano yung restoration? Anong ibig sabihin ng restoration? Ano sabi? Pakibasa, restoration is the... Restoration is the act of returning something to its former, original, or healthy condition. What is our healthy condition? Pakilagay yung illustration. Ayan. Ibinalik po tayo doon sa dapat nating daanan. Kaya nauso yung dating daan. No, it's true. Dapat bumalik ka sa dati mong daanan. Ang problema sa mga Kristiyano, okay, ang isip nila, langit na agad, ligtas na ako, okay na. May relationship na ako kay Jesus. Hindi nga yun ang pagkakatawag sa'yo. Okay. Nung nilalang ng Diyos ang tao, ano ang tatlong bagay na binigay niya? Una, teritoryo. Sabi mo, teritoryo. Kaya nilagay sila sa Garden of Eden. And that is their territory. Amen. The next thing God has given to them is the glory. Kalwalhatian. Kasama nila ang Diyos. Hindi yung galing nila, kundi kasama nila ang Diyos. The glory of God is within them. And the third one, God has given them the dominion or authority. Hello. Sabi niya, go. Sabi niya, let them have dominion over the fish of the... Amen po ba? Tatlong bagay binigay. Pero nung nagkasala sila, yung tatlong bagay na yan ay nawala rin sa kanila. Pinalayas sila sa Garden of Eden, nawala teritoryo nila. Kalwalatian ng Diyos, napahiwalay sila sa Diyos. Kapangyarihan na wala sa kanila, napunta kanino? Kay Satanas. Kaya sabi ni Satanas kay Jesus, lumuhod ka lang sa akin, bibigay ko sa iyo lahat. Nakita niyo po, nawala po yung tatlong yun. Tanungin ko kayo, sino po rito ang tumanggap na kay Jesus Christ? Sino lang tumanggap dito? Saan ka na ngayon? Bumalik ka na sa dating daanan. Magtatayo tayo ng panibago, dating daanan. Ngayon, nung ibinalik ka sa dating daanan, ibinalik din yung tatlong nawala sa atin. Ano yung binigay? Teritoryo. Ano yung teritoryo mo ngayon? Pamilya mo. Ibinalik din ang kalwalatian ng Diyos sa atin na ngayon ng Panginoon. That is why we can feel the glory of God, the presence of God. Hello? And God has given us back the dominion or the authority. Hello? Kaya ikaw, dapat iniisip mo ngayon kung paano ka lumakad sa dating daanan. Maliwanag. That is what we call restoration. Amen. We are not just talking about heaven here. We are not just talking about your salvation. We're talking about responsibility. Ano nangyari? Binigyan ni Jesus ng 5 ng talent, binigyan ng 2 ang isa, binigyan ng 1. Tama po ba? Yung parable of the talents. Ano ang ginawa ni Jesus ng Diyos pagbalik niya? Hinanap niya ba yung 5 talents mo? Anong ginawa mo doon sa 1 talent, sa 2 talent? Ang tanong niya, ano ang ginawa mo?
doon sa pinagkaloob niya sa'yo, regardless of the number. Bakit? Kasi kung ano yung ginawa ng 5 at ginawa ng 2, pareho lang ang sinabi niya, my good and faithful servant. Gets nyo? Pero yung nag-iisa na lang binigay niya, walang ginawa. Anong ginawa sa kanya? Kinuha at ibinigay pa dun sa mas marami. Hello? Kaya kapag tayo ay humarap na sa Diyos sa bandang huli, tatanungin niya sa'yo, nilakaran mo ba? Anong ginawa mo doon sa binigay ko sa'yo? Maliwanag. So, intro pa lang yun kasi yun yung Wednesday service. Maliwanag lang restoration. Okay, pag sinabing restoration, yun ang isip natin. Bumalik tayo sa dapat nating dinadaanan. Kumilos ka ngayon na naaayon sa plano ng Diyos. Ay, paano gagawin mo? You have to tuklasin mo. Ano yun? Ano yung tuklasin sa English? You have to discover. Okay? Discover it. Paano mo madi-discover? Diyan papasok ang devotion. Okay? Sabi niya, faith cometh from hearing, and hearing the Word of God. The more you listen to the Word of God, the more you understand His calling to you. Amen. Kaya magulo ka pa rin ngayon, hindi ka nagtatanong. Ang tinatanong mo tao, tinatanong mo iba, ang tanungin mo yung gumawa sa'yo, the Creator. That is why we need to have devotions. Amen? Hindi yan makukuha sa, napanood ko sa Facebook. Napanood ko, ganitong style ni gagayahin ko. Hindi po ganon. Because each and every one of us is unique. Kaya hindi magkakapareho ang ating thumb mark. Kasi ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang plano ang Diyos. Handa na kayo sa topic ngayong umaga. Alright, our topic for today is, your life purpose is to pursue your calling. Okay? Ang dahilan pala ng buhay mo ay para, ano yung pursue? Pagsumikapan or lakaran or ano yung pursue sa layman's word? Pursige. Ayan, pursige. Ay. Pursige. Okay? Pagpupursige, no? Sa iyong pagkatawag. Okay? So, let us read Exodus chapter 9 verses 16. Can you please read? But I have raised you up for this very purpose, that I might show you my power, and that my name might be proclaimed in all the earth. Hallelujah. Pag binabasa nyo, intindihin nyo ha. Sabi niya, but I have raised you up for this purpose, that I might show you my power, and that my name might be proclaimed in all the earth. Ephesians chapter 2, verse 10, we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, with God prepared in advance for us to do. Yan ang sinasabi ko sa inyo, tapos na yung plano eh. Inihanda na ng Diyos yan, lalakaran na lamang po natin. Gets? Alam mo, madali sa amin ni architect yan kasi gumagawa kami ng plano. Okay? So, intindihan namin na hindi kami basta-basta gumawa lamang ng plano na walang dahilan. Amen. Ano yung mabuting gawin? Sabi niya, to do good works. Yung gusto mong gawin o yung inihanda na niyang dapat nating gawin? Yung inihanda na po na dapat nating gawin. So number 1, sabi niya, life was given because of your purpose or calling. Ito ang dahilan ng buhay. Kapag walang layunin, hindi natin kailangan ng buhay. Amen. Kaya binubuhay ka dahil may kailangan tayong gawin.
So sabi niya, point number 1, without purpose or calling, life has no meaning. Amen. Ang lahat ng bagay, nagsisimula sa purpose. Kaya ka gumagawa ng plano because you have a purpose. Gets nyo? Hindi ka gagawa ng plano mo kung wala kang purpose. And God has a purpose. That is why He made the plan. Gets nyo? Anong plano niya? Sabi niya kanina, gagawin niya, for that my name be glorified. So, gumawa siya ng tao mula sa alabok, sa lupa, sa clay. And then, anong ginawa niya? Hiningahan niya ito at binigyan niya ng buhay. Bakit niya binigyan ng buhay? Kasi may purpose siya. Kasi gagamitin ka niya. Kaya tingnan muli katabi mo, may purpose ka, sabihin mo. Amen? Nagpagawa ka ng bubong. Ano yun? Trip mo lang? Kaya ka nagpagawa ng bubong kasi naranasan mong maulanan, mainitan. So your purpose is to protect you from heat or something na nanggagaling sa taas. Amen? So nagpagawa ka ng bubong. Maliwanag po ba? Kaya nga po sa pelikula, ano pong napapakinggan natin sa pelikula? Binabanggit doon yung binigyang buhay ni Aris Sablan ang pagiging tatay. Tama po ba? Ang nagbibigay buhay ay yung person. Amen? Kaya nauuna lagi ang purpose. Amen? Dapat nauunawaan po natin yon. Kaya walang tao na walang dahilan ng pagsilang sa mundo. Miski yung simpleng lumalakad lang sa pelikula, importante yon. Yung tinatawag nating extra. Sasabihin mo, ay, nakakatawa naman yan. Alisin mo yon, unang buhay. Amen? Kita mo yung gano'n sa tabi, pero yung nakafocus yung camera doon sa karakter. Pero may mga naglalakad, may mga kumakain. Importante yon. Kaya walang sayang o hindi nagkamali ang Diyos sa pagsilang sa bawat isa sa atin. Every one of us has a purpose. Kaya lang minsan talaga yung purpose mo, kung manginis ka, abay, yan ang purpose mo, Diyos ko. Eh, wala talagang gano'n eh. May bida at kontrabida. Amen po ba? Para magbigay buhay sa isang pelikula. Kaya nga po madalas sabihin ng mga pastor, ang Diyos po ang direktor ng ating buhay. Amen. That is why we have to demonstrate our purpose. You need to discover your purpose for you to demonstrate it. Kaya nga po, nagbabasa ka ng script. Pag binasa mo yung script, makikita mo doon, itong role mo, magagalitin ka. O itong role mo, Raan, lasinggero ka. Ha? Si Raan, natural, lalo na yung isa na yun, nakapula. Ha? Si Dominic, natural, hindi na kailangan umarte. Ang nais ng Diyos, sabi niya, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. God already has a great plan sa ending ng pelikula. Sa ending ng pelikula, ang gusto niya sa buhay natin, magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Pero bakit maraming nag-ending ang buhay hindi maganda? Kasi mas pinili nilang lakaran yung gusto nila at hindi nila lakaran kung anong gusto ng Panginoon. You have to demonstrate your purpose. The world is revolving very fast. We need to watch and pray. Am I doing my purpose? Gulat nga ako kay Jacob. Kita ko, magbibinata na Si Nicole,
kumakanta-kanta na sa nag-iiba. Yung pala, magsi-17 na nga pala yung anak ko. And your purpose is, andyan na yung purpose mo eh. Kaya lang tumatakbo ang oras. Ang bilis ng pagtakbo ng oras. Tanungin mo sarili mo, tumatakbo yung oras, nakakasabay ba sa pag-portray mo ng iyong purpose? Or stuck up ka? Sino rito nakakaunawa na ng purpose niya sa buhay? You have to understand that. You have to discover it. Pray. Sabi niya, watch and pray. Magdasal ka, Lord. Pagka dumating ka pa ngayon at tinanong mo ako, nagawa ko ba yung purpose ko? Kasi doon kasi singilin ng Panginoon eh. Ano ang ginawa mo sa bagay na binigay ko sa iyo? Doon kanya tatanungin. Kaya dapat alamin mo ano yung mga bagay na meron ako. Ano yung mga bagay na ipinagkaloob mo, Panginoon. Na ano ang ginagawa ko sa mga bagay na ito na pinagkaloob mo ngayon sa akin. Nag-iisip po tayo? Tanungin mo, para kanino mo ginagawa ang role mo ngayon? Kapag kadiliman o kademonyohan na pinaggagawa mo, alam mo na kung sinong direktor mo. Hallelujah. Amen? Tandaan po natin, ang bilis po ng panahon. Baka natapos na yung panahon mo, yung oras na pinagkaloob sa iyo, hindi mo nagampanan yung purpose mo. Hindi ka tatawagin ng Panginoon, my good and faithful servant. Diyan ka po mabahala. Amen? Kasi miski na anong ginagawa mo, kapag ito hindi mo nilakaran, iba ginawa mo, ang dami mong ginawa dito. Pero sasabihin sa iyo ng Panginoon, I do not know you. Why? Hindi naman kasi yan ang pinapagawa ko sa iyo, gawa ka ng gawa. Gets? Kapag ang role mo extra lang, pero yun ang dinaanan mo, mas tatanghalin ka ng Diyos. Kaysa sa ang dami mong ginawa, pero hindi naman yun ang pinapagawa. Gets nyo? You need to discover, paulit-ulit, your purpose. And how to discover it? Devote your time to the Lord. Sabi niya, delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen? Hallelujah. 2 Timothy chapter 1 verse 9, sabi niya, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own, purpose and grace. Kung ano yung nilatag niya, yan ang daanan mo. This grace was given us in Christ Jesus before, sabi niya, the beginning of time. Alright, number 2, sabi niya, God's purpose is the highest and the most precious above everything. So we are not created to do our own will and plan, but to pursue His purpose on us. Ganito po kasi yan. Kapag tinawag o tinanggap ka sa ina-applyan mong trabaho, yung ipinapatrabaho sa iyo ang dapat mong gawin. Hello? Because I, as the employer, before I hire you, mga kapatid, I already have a plan and purpose for my company. Amen. Kaya nga may interview eh.
Ini-interview ka, tinitingnan nila doon kung yung purpose nila ay akma sa taong gagamitin nila para malakaran yung purpose nila, para matapos sa deadline ang purpose nila. Hindi sila basta-basta tatanggap, okay, nang hindi akma sa purpose nila. Gets nyo? Ang tanong, sino rito ang tinanggap ng Diyos sa kanyang purpose? Ano sabi ng 1 Peter? For you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Nakita niyo yan? Ha? Sabi niya, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. You are called by God, not for your own. Hallelujah. Ang Diyos po ang nakakaunawa ng buong dahilan kung bakit ka tinanggap sa kaharian ng langit. Laging sila po ang mas mataas dahil sila po ang nakakaunawa ng husto sa dahilan. Amen po ba? Kaya kapag ka ikaw ay tinawag, magpasalamat ka. Sabi mo sa katabi mo, magpasalamat ka. It is a privilege. Because, bakit privilege? Because you are included to fulfill one mission. Kaya ang sabi ni Lord do sa mga tao na umabot sa dulo, sabi niya, my good and faithful servant. Sino gustong magpatuloy? Kita nyo? Akala nyo lang po, punta kayo rito. Akala nyo religion lang. Nag-worship ka, okay na. No. Hindi po tayo sumusuntok sa hangin. Bawat bira po natin, meron pong tatamaan. Kasi time is running. Amen! Hallelujah! Kaya kapag nandito ka na, at ito nilalakaran mo, huwag mong sukatin ang bawat ginawa mo. Dami kong nagawa. Napapagod na ako, dami kong ginawa. Nilalakaran mo, hindi mo man lang ma-appreciate. Nako, huwag natin sukatin ang ating nagawa para sa Kanya. Sapat na tinanggap at pinagtrabaho Kanya sa proyekto Niya. Tandaan niyo po ito. In one parable, may tinawag siyang magtrabaho sa kanyang ubasan ng 8 oras. Maya-maya, may tinawag uli siya sa ubasan ng 6 na oras. Maya-maya, may tinawag na 4 na oras. Maya-maya, may tinawag 2 oras lang nagtrabaho. Pagdating ng hapon, ibinigay yung sahod nila pare-pareho. Nagreklamo yung iba. Ba't naman ganun? Unfair! Magapo kami nagtrabaho, samantalang yan kakatrabaho lang, pareho lang. Sabi niya, pinag-usapan natin trabaho. Tinanggap mo yung trabaho, amen? Pareho lang ang bayad doon sa trabaho. Grabe yung isip ng Diyos, no? May tayo magmumukmuk ka sa gaya. Hallelujah. Nakaw. Sabi niya, Luke chapter 4, verse 18 to 19, the Spirit of the Lord
is on me, because He has anointed me, ano daw gagawin? To proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Maliwanag sa Kanya ang purpose niya. Amen. Hallelujah. Point number 2. As we do the purpose God has given us, we are giving glory to Him. Do you believe that? Habang ginagawa mo ang dahilan kung bakit Kanya tinanggap at ibinalik sa dapat mong daanan para magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Amen. Kaya sabi niya 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so wherever you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. In 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Sabi mo, mukhang pera ka pala, Lord eh. Dahil binili mo ako? dahil ba binilan mo ako? Binili mo ako? Ganun po talaga eh. Gets nyo? Pag naglabas ka ng pera mo, miski naman po saan, bumili ka ng sasakyan sa halagang 2 milyon. Tapos pag sakay mo, may problema. You will feel disappointed. Kasi binayaran mo ng tama eh. Gets nyo? Same thing with God. Jesus died on the cross. Kung hindi dahil sa Kanya, wala po tayo. Kaya siya, pag-aari niya tayo. Amen! Ay, nako. Point number 3, none of us lives for ourselves alone. Romans 14:7-8, for none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. If we live for the Lord, and if we die for the Lord. So wherever we live or die, we belong to the Lord. Sabi ng Tagalog, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay sa Panginoon, tayo nabubuhay. At kung tayo'y namamatay sa Panginoon, tayo mamamatay. Kaya nga, sa mabuhay o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Amen! Tingnan niyo po ito. Ito, para wag po natin masyadong tingnan sarili nating mataas. Para hindi po natin sukatin ang sarili natin sa dami ng nagagawa natin. Tingnan niyo po itong sinasabi sa Lucas 17. 7 hanggang 10. Sino sa inyo ang magsasabi sa kanyang aliping, kagagaling lang sa pag-aararo? Madali mag-araro? O pagpapastol, madali ba? Nang mga tupa sa bukid. Halika at kumain ka na. Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko sa kakakumain, pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Ganoon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Aray ko. We are just but a servant of God. Ang bihira, Lunes, andito ako. Nagpupupupuk kami rito. Nagpakabit kami aircon. Aston, halika rito. Pinturahan mo to. Nakita niyo, pintura ni Aston niya, saka ni Erwin.
Oh, at saka sino to? Si Raan. O bumalik kami no Friday, binaklas yung aircon sa labas. Bumili kami ng bago. O pinturahan mo yun, Erwin. At sabihin natin, Lord, wala man lang pamerienda ba? Grabe ka naman, Lord, wala man lang wala ba kaming award? It is a privilege that God has chosen you. It's a privilege that you are a servant of God. Kulang pa ba yung ginawa niya sa krus para magantay ka ng kabayaran? Ang lagi niyong iisipin, pag tinawag kayo ng Panginoon, Lord, anong gusto mong gawin ko? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen? Kung merong magre-reklamo dito, si Regina. At saka si Jane. Alam niyo kung saan nakatira yung mga yan? Sa Padilla. Alam niyo yung Padilla? Yung dito? Ay, Padilla pala yun. Sorry. Sorry, joke lang. Sa Padilla. Kogyo. At sila pa yung maagang dumarating. At sila pa yung kauli-ulihang umaalis. Pagdating pa dito, hello, Pastor. Anak, timpla mo akong kape. Labo. Pastor naman, di mo lang tinanong kung nag-almusal na ako. Timpla kaming kape. Timpla mo kape, ha? Ganun talaga eh. Sino rito ang alipin ng Panginoon? Amen. The more you humble yourself, the more you will be lifted up. Sino magbibigay ng promotion nun? It is not us. It is Him who called you. It is Him who hired you. Hallelujah. Tanungin ko kayo, Del, kung may project ka na ang tauhan mo, reklamador, sipsipitor, sa susunod na project, kukunin mo pa? Oo, hindi na. Hello? Nagets nyo, ibig sabihin? Kapag yung hinire mo nung una, naku po, nakita mo kung anong pag-uugali mayroon siya sa trabaho ang tinawag mo. Sa susunod na trabaho, hindi mo nakatatawagin yan. Meron bang trabahante na pwedeng magmalaki sa kumpanya? Ang kumpanya, mananatiling kumpanya, miski mawala mga trabahante. Kasi pwede siya mag-hire. Pero ikaw na trabahante, maghahanap ka ulit ng kumpanya. Pero kung ikaw, trabahante, ganun pa rin ang pag-uugali mo, walang kumpanyang magtatagal sa'yo. Paalisin at paalisin ka pa rin yan. Hindi ka pa rin i-hire niyan because they look upon your attitude. Gets nyo? Kaya kung meron kang pinapatrabaho ang Panginoon sa iyo, grab the opportunity. Give your best. Because sa next project, hindi mo alam, baka promoted ka. Sasabihin mo, ay kunin natin ito. Sasabihin ng manager, kunin mo uli yan, pero hindi na siya bagay sa position na yan, i-promote mo na. Amen? Huwag nating sukatin lagi ang Diyos sa isang araw. Maganda yung tinuro ni Pastor Lucky noon. Do not make a decision to a temporal position. O temporal, ano yun? Temporal emotion or condition. Amen? Minsan, nagdi-decide ka na, hindi pa tapos ang laban. Nag-uumpisa pa lang, reklamador ka na.
Magmamalaki ka. Naka, di tayo pwede magmalaki sa Diyos. Maniwala ka. Sa dinami-dami na ng pinuntahan kong simbahan, nakita ko na kung paano mag-ups and down. Pagkagawain ng Panginoon, hindi mo pwedeng isara yan. Magpapatuloy yan. Wala yan sa galing natin. Amen! Hallelujah. May natututunan? Hallelujah. Number 3 na tayo. Patapos na. Alright, ito maganda ito. Pakibasa. Ayan. The presence of God must be habitation, not just visitation. Anong ibig sabihin ng habitation? Ha? Anong ibig sabihin ng habitation? It is a dwelling place. It is a home. Hello? Ito kasi problema sa atin mga kapatid. Ginagawa na lamang nating bisita ang Diyos sa buhay natin. Kaya nauso yung bisita iglesia. Joke. Di ba? Binibisita na lang natin eh. Pagkatapos magdasal, pagkatapos magpuri, pagkatapos magsimba, tapos na. Sasabihin natin next week na ulit. Hallelujah. Mga kapatid, ang presensya po ng Diyos, the glory of God that is within us right now, the glory of God that is already restored back to us, mga kapatid, gawin po natin itong isang matabang lupa. Tinataniman, kinocultivate, binibigyan ng oportunidad ang ating mga sarili na tumubo pa ng mas marami. Kasi mataba yung lupa. Kapag meron kang matabang lupa, mga kapatid, hindi sinasayang ang oras at panahon. Sa lahat ng oras, ginagawa mo yon para magpatubo ng mga halaman na mapapakilabangan. Kasi mataba yung lupa. Sabi ng Psalm 23, the Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. God is not visitor. He is our home. In Psalm chapter 90, verse 1, sabi niya rito, Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Before the mountains were born, or you brought forth the whole world from everlasting to everlasting, you are God. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. In verse 9, if you say the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling. Hello! Sino rito may mga bahay? Lahat po tayo may kanya-kanyang sariling tahanan. Amen. Sino rito ang nagpunta na sa resort na magaganda? We experienced that. Pagdating mo sa resort, ganda naman ng room, ganda ng ano. Pero there is no place like home. Hello? Miski saan ka ay nako, ang dami na naming napuntahang magagandang lugar, mamamangha ka. Pero there is something inside of you na, kasi alam mo namang hindi sa iyo yun. Amen? Pero doon sa bahay nyo, pag gano'n mo sa unan mo, hinahanap mo yung amoy laway. Tapos pag naamoy mo na siya, idudut-dut mo pa. Parang walang aagaw nito sa akin. Akin lang to. Yung pag hindi mo naamoy, hindi ka makakatulog. Yung iba, naghahanap, kinukuskus yung paa. Sa ibang bahay, di makatulog. Samantalang sa bahay namin, pag naikuskus yung daliri na gano'n, alam mo, nasa bahay ka, ang sarap. Amen? Hello? Miski na anong saya ng puntahan mong party-party sa mall,
iba pa rin sa presensya ng Diyos. Amen? Iba. Maniwala po kayo. Iba. Hallelujah. Matthew 16:24. Then Jesus said to his disciple, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels. And then he will reward each person according to what they have. All right. In conclusion, Calvary Road is a shame road, but the Lord walked through it. Amen. Ang Calvary Road, ang dinisign ng Diyos na lalakaran ni Jesus. Hello? Tanungin ko kayo, nilakaran niya? Nilakaran niya? Yes! Nilakaran niya na siya ay may koronang tinik. Nilakaran niya na siya ay may krus. Nilakaran niya na siya ay hinahataw, pinagtatawanan, sinipa. Kaya nga, it is a shame road. Tapos ang sabi ni Jesus, if you want to follow me, take up your cross and follow me. Ibig sabihin, pareho tayo ng dadaanan. Sino pang gusto sumama kay Jesus? Yung kwento ko sa tatlong nagpalisahan, ha? Yung tumalon sa building, ha? Naalala niyo yun? Ha? Nagpalisahan yung Muslim, yung Buddhism, at saka born again. Naalala niyo yun? Ha? Sabi nila, tumalon tayo sa building, kung sino ang hindi mamamatay, siyang maliligtas. Di tumalon yung Muslim. Sabi niya, Allah, 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 bang! Patay. Tumalon ngayon yung Hapon. Buddhism yun eh. Tumalon. Buddha, 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 Buddha. Pagdating sa 6th floor, sumabit yung tao sa mirad na nakaganon. Hindi nahulog. Eto na yung born again, ay yabang. In Jesus' name. In Jesus' name. Ang mga anghel ng Diyos, ako'y sasaluhin. Tumalon. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' Nakita niya, malalagpasan niya na yung yung nakasabit sa 6th floor na Buddhism. Nakita niyang ganun, ako. Malapit na, sabi niya, Buddha, Buddha, Buddha na lang, Buddha na lang. Buddha na nagbago pa sa huling malapit nang bumagsak, nagbago pa siya. Sinong gustong sumunod sa yapak ni Kristo? Carry your cross and follow me. Madali? Dadaanan natin yung kakahiyan. Sasabihin, born again ka pa naman. Pastor ka pa naman. Akala ko ba Kristiyano ka? Akala ko ba, ang daming ganyan, masakit. Sino naka-experience na nun? Grabe, no? Ang masaklap pa nito, where do Calvary Road leads Jesus? Saan siya dadalhin, mga kapatid? Saan siya dadalhin? Saan? Sa Golgotha. Ano yung Golgotha? A place of skull or death. It is an ultimate sacrifice. Doon siya ipapako. Doon siya ibabayubay sa krus. Doon siya hinubaran. Hubot-hubad. Pinahiya sa lahat ng sangkatauhan. Sa Katoliko, may tapis pa nga eh.
Ang totoo nun, ubutubad po siya. Nakakita niyo mga kapatid? Hello? At kung ano yung dinaanan ng Panginoon, yun din ang ipinapadaan sa atin. Gusto niyo yun? Hay. But, sabihin natin but this place of death is also a place of salvation. This is also our life when we follow the purpose of the Lord. Yes, it is full of hardship and sacrifices, but definitely it will lead us to salvation. Kung sino man ang makapagtiis hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. Hirap, mga kapatid. Maniwala po kayo. Pero talagang ganon eh. Talagang ganon. People will judge us. People will laugh at us. People will going to mock on us. But you have to make a decision. Lord, do none go with me. Still I will follow. Pinako ka. Pagkamatay mo, sasabihin ng Lord sa iyo, sasalubungin ka. Nakangiti, well done, my good and faithful servant. Pinili mo yung daan papalayo sa Kanya. Nag-enjoy ka ngayon. Depart eh. Nag-enjoy ka. Di ba? Nag-enjoy ka. Okay lang. Samantalang yung mga nagtsatsaga, sige, pinagpapaya, pinagtatawanan mo pa. Uy, umarap ka pa sa Kanya. Oh. Habang hawak-hawak yung krus, pinagtatayan. Eh, kung sumama ka sana sa akin, di ba? Pagdating ng huli, lahat ng gustong pumasok sa barko ni Noah, nakikiusap sa kanya, nag-iiyakan, halos mamatay na sila sa kaiiyak. Wala. Sinarado na ang Ark of, ano yun? Noah's Ark. Pagod ako sa, nakakapagod pala dito. Di ba? Sinarado na, wala na. Huli na ang lahat. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magpapatuloy tayo hanggang wakas. Amen? Kasi sabi ng Lord, oh, ginawa mo lahat to. Nakamal mo lahat. Daming maleta. Mali-maleta pera mo. Sabi ng Book of Acts, what profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Amen?